Treasure Hunting Weekend mga ka-TH, part 3 video ito ng ating video sa lugar na mayroong live pointer. Okay, yung niyog na may square hole ay ito yung aming i-test dig ngayon. Hukay muna kami ng kahit 1 meter lang para matanggal yung mga kalawang dyan sa lupa kasi maraming garbage dito. At ito yung ating natagpuan, ang nabuwal na punong santol. Meron daw 3 malalaking pako yan, pero hindi ko na hinahanap yung pako kasi baka merong cobra dyan, baka merong ahas dyan na banakon. Yan, ang mga banakon kasi lumalapit yan sa mga malapit sa mga kabahayan. Direksyon ng east ito ay naroon yung niyog na may square hole sign, at atin na yan na-detect last video natin kahapon. Ay na-detect na natin na mayroong metallic detection ang harapan ng niyog. So ayan, kahit 1 meter lang muna para matanggal yung mga kung ano mang naitapon dyan na metallic, at saka natin i-detect muli. At kapag yung detection ay mas malakas pa kaysa detection sa unahan, kaya i-test nyo muna, i-calibrate nyo ang inyong mga detector at scanner sa unahan kung ano ang reading, tsaka i-compare nyo sa hinukay nyo. At kapag mas malakas itong hinukay nyo, ayan, pwedeng may tsansa na may nakabaon. Ganyan lang pagkumpara, hindi yung pag mag-detect ay yun na yun. Kasi lahat ng lupa sa bakura natin sa Pilipinas, kahit saan sa bundok, mag-detect talaga yan. Ma-detect talaga. Meron talagang ma-detect ang mga detector at scanners. Kaya yan lang ang pag-compare. Test ka muna sa unahan, 10 meters, kung anong reading ng lupa. Kumpara mo rin doon sa kabila. Mga kahit 4 na spot ang i-detect mo muna, kunin ang reading sa malapit sa inyong test dig. Okay, para makumpara mo talaga. At kapag mas malakas itong hinukay ng ating kasama, ay magpatuloy kami. Nasabi ko na noon na ito, matagal-tagal na to, mga 10 taon, 5 taon, itong remarkings. Baka magtaka kayo na ang batang-batang niyog pa niyan, hindi yan pwedeng sign. Hindi ganun, kasi bumalik ang mga Hapon dito, kahit mga Koreano ay bumabalik hanggang sa ngayon. Sa panahon na ito ay gumagawa sila ng mga remarkings sa niyog. Kaya kung makakita kayo ng dalawang klase lang yan yung kanilang remarkings ay diamond or square, yung tinagilid na square. Meron kasi silang puncher. Yung puncher nila ay yung isa square na tubo, yung isa ay tubo lang na bilog. Kaya yung sunod-sunod na bilog na magkapareho ang laki, pinapuncher yon ng bilog-bilog. Yon, remarkings din yan. Lalo na kung square. Kasi walang ano sa nature na gagawa ng square. Hindi, bihira lang magagawa ang nature ng square pattern. Karamihan sa nature ay bilog. Kaya sinigurado ng Hapon nang mag-remarking sila, square yung dala nila na puncher para hindi talaga papalpak. Yung mag-remarking yan, hindi yun yung maghukay. Ang nag-remarking, iba yung trabaho nila, pagsurvey lang ng lugar, ng area na ayon sa kanilang mapa. At ang babalik dyan, yung recovery team, iba naman yun na team ng Hapon. Bibigay sa kanila yung bagong mapa ng remapping, yung picture ng mga may puncher na niyog. Niyog kasi ang ang nilalagyan nila. Kasi madaling hanapin ang niyog. At karamihan din ng site ay mayroon ng mga tanim na niyog, na punong niyog. Kaya ang mga remarkings karamihan ay nasa punong niyog talaga. Baka magtaka kayo na
Ayan, sa nature, merong mga bilog-bilog. Ayan, bilog yun. Pero ito, yan nature, klarong-klaro. Sinisil. At sa unahan nito, 40 meters, na ipakita ko na last video, ay meron din doon. Square pero tinagilid, parang diamond. Pero true and true pala yun, telescopic hole pala yun. Sa dulo ng video, makikita nyo yung sinasabi ko. Kasi dito, i-test ko ito. Ayan, so 1 meter na yan. So gamitan na natin yan ng ating metal detector. Kung bibili nga pala kayo ng mga kagamitan sa Bourbon Electronica in Cavite, Metro Manila, ay contact nyo si Roniel Bourbon doon. Siya yung doon, pinagkatiwalaan ng manager, at makahingi kayo ng konting discount kapag mga itong nirecommend. Kaya tawagan nyo Roniel Bourbon para sa inquiry ng mga kagamitan, from scanner to entry level metal detector. Iba kasi yung, kung sabihin natin entry level, yun na yung makapag-detect na ng 3 meters deep pataas. Yung hobby detector kasi yun ay pang nuggets. Yun yung 1 meter lang. Kanya na motion, yung mabilis ang pag-swing mo, motion detector, para panghanap yun ng nuggets. Itong gamit natin, entry level na ito. Nokta Macro, makapag-detect yan hanggang 5 meters kapag malaki ang object. Okay, number ni Roniel is 0975-6675-030. Ulitin ko. Roniel, wag niyong si Roniel ang hanapin niyo kasi baka ibang makasagot ay hindi kayo mabigyan ng automatic na discount. Number niya uli, 0975-6675-030. So ayan, tapos ko nang ma-detect. Alam ko kasi ang reading sa unahan ng lupa kasi nag-reading na ako sa unahan. So pareho na lang ang reading, ibig sabihin yung natanggal natin dyan na lupa na 1 meter ay may mga halong kalawang yon or nabubulok na metal na hindi makikita sa mata. Kaya mataas ang reading niya kanina. So pwedeng itong square hole dito sa puno ng niyog ay countersign lang ito ng telescopic square hole sa unahan. Kasi magkatapat ito sila, atbang. Nag-atbang sila. So magkatapat. Align sila. So ito yun. Papagitan ko sa inyo sa hindi pa nakakita nito. Nagawan ko na ito ng video 3 days ago. Kaya hindi ko na ibabalik ang video. Putol-putol lang tayo ng segment ng video. So ito yun, tinusok ko. Nandun si pendulum sa unahan, nag-detect. At malalaman nyo na ang telescopic hole ay legit kasi naka-angle yan 30 degrees pababa. At kapag naka-angle yan na tumama sa lupa, yan na yung jackpot. Kasi sundan mo lang kung saan tumama yung paningin mo sa lupa. Yun yung likod niya, merong sign na 2 guhit. Tumagos sa baba ang butas. Binarina yan, binarina. Sino ba namang may-ari ng niyog na barinahin mo yan tapos lalagyan mo pa ng square hole? Mamamatay ang niyog mo, di ba? Ayan Paano ko nasabi na legit ito? Kasi merong countersign nga na square sa unahan, yung inukay natin kanina. Plus santol tree, plus live pointer. So malaki na ang tsansa na meron nga. Ngayon, ang problema sa mga ito, kahit na mga legit markers ang mga ito, kasi estimated natin na 10 to 5 years na ang mga remarkings na ito sa puno ng niyog, ay baka bumalik na sila 1 year lang after nila ma-remarkings. Diba? At kung bumalik sila, 2020 pa, na-recover na dyan. Ang hapon kasi kapag nag-recover sila, ang unahin nila yung mababaw lang. Kasi hindi na sila pwedeng mag-renta pa ng backhoe, diba? Maliban kung sa JICA, may i-donate na project sa barangay ng mga buildings ng school, kung ano-ano na i-donate ng JICA, ay pwede silang makapaghukay ng malalim gamit ang backhoe. Pero yung iba kasi,
ay mga ninja lang din yon ng mga treasure hunter na Hapon na mayroong mapa. Kaya magninja lang sila, hinahanap nila sa mapa yung mababaw at yun ang kanilang balikan. At pwedeng makuha lang nila yun overnight sa isang gabi lang. At ang mga Hapon ay ano yan, hindi yan nag-iiwan ng bakas. I-backfill nila muli yung hukay nila kasi mababaw lang yung mga tinatarget nila. Pinakamalalim yan ay 4 meters. Inuuna talaga nila yung mga sucker deposit at quick deposit, yung mga 1 meter lang at nasa loob ng bato. Yan ang binabalikan nila kasi makukuha lang in overnight o isang gabi lang. Alas 3 ng madaling araw tapos na. Kaya makikita natin may nabibiyak na mga bato na mayroong hulma ng mga gold bars. Gawa yun ng mga Hapon na bumalik. Ganon sila kasigurado. So meron silang mga taga-sorby, yung nagre-remap, remappers, at meron silang mga retriever, yung mga nag-recover. Yun ang team ng Japanese treasure hunters na hindi natin alam. Ang iba naman, yung individual soldiers, yung lolo nila ang nagbaon, ay yung mga anak ay nag-asawa ng mga Pilipina at tumira sa mga bundok. Kaya magtaka tayo, bakit may Koreano o Hapon sa nag-asawa ng taga-bundok at doon gumagawa ng bahay niya? Yun din yun, yung isang plantalya nila. Talagang titira sila ng 1 taon, 2 taon. Katulad sa lupain namin sa isla, ay binili ng foreigner. And after 2 years lang iniwan, ito yung bahay, ay may butas sa gitna ng bahay, sala. Yun pala ang tinayuan ng bahay, yun yung merong item. Okay, ganyan talaga ang treasure hunting mga katiyats. Maraming ano yan, mga tricks na iniwan ang mga Hapon at maraming tricks din ang mga Hapon kapag mag-recover. Hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless us all at ingat kayong lahat.